Kung may isang devil fruit kang naiisip na sobrang overpower ang kakayanan na hindi pa nag-e-exist sa mundo ng One Piece, ano ang naiisip mo? Ito ba yung Solar Fruit, Hito no Mi Model Oda, o iba pa? Bali yan nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Aalamin nga natin kung anong devil fruit nga ba ang napaka-overpower ang kakayanan na until now hindi pa rin nag-e-exist sa kwento ng One Piece. May listahan nga akong ginawa ng mga idea sa possible na mga overpowered devil fruits. At para umpisahan nga itong topic natin, ang una nga sa listahan natin itong blood fruit. Yes guys, bali nag-come up nga ako sa devil fruit na to dahil na rin sa idea sa Avatar. Dahil sa Avatar nga itong blood bending daw ang pinaka kinakatakutan at pinakamalakas na type ng bending. So basically nga kung magkatotoo man itong blood fruit gaya nga sa Avatar pwede mong makontrol at mamanipulate yung kahit na anong nabubuhay basta merong blood, gaya ng mga hayop, insekto at syempre ng mga tao. Kung magkataon nga napaka-overpower neto dahil kaya mong makontrol ang kahit na sinong tao. Kaya mo silang mapagalaw na parang mga puppet at pwede rin kung may instance na may devil fruit yung kokontrolin mong tao mapapagana mo rin ito. Imagine, gamitan mo ng blood fruit si Fleet Admiral Sakazuki at ikontrol mo siya para magpabagsak ng mga lava, o hindi kaya ikontrol mo si Kuzan at gawin mong yelo ang lahat ng nasa paligid mo. Diba ang lakas nun? So ang sumunod nga sa listahan natin itong common na may isip natin kapag usapang overpowered devil fruits. At ito nga syempre yung water fruit. Bali bakit ko ba nasabing ito yung common na may isip natin kapag usapang overpowered devil fruit? Dahil ang alam nga nating lahat na ang kahinaan ng mga devil fruit user yung dagat. Bawal nga silang makalangoy. Ngayon kung taglay mo nga itong water fruit madali mo lang matatalo itong mga devil fruit users na makakalaban mo since kaya mo ngang makontrol ang karagatan. Or ang isang idea dito yung ginawa ni Kisame sa Naruto. Itong water prison jutsu niya. Gumawa ka nga lang ng ganito sa isang devil fruit user siguradong patay na sila. Syempre wag ka lang lalaban sa isang fishman dahil alam naman natin na ang mga fishman 10 times na mas malalakas kapag nasa dagat sila. Pero rather than that masasabi nating napaka-overpower na itong devil fruit na to kapag nagkataon. Since alam naman natin na ang mapa ng One Piece World halos karagatan ang kapaligiran. Ang sumunod naman sa listahan natin itong wind fruit. Yes, matunog nga na usap-usapan na ito daw yung devil fruit ni Dragon. Since makailang beses na nga natin tong nakikita sa tuwing nag-a-appear siya. Pero currently nga hindi pa rin nag-e-exist itong devil fruit na to. Bali sa usapan nga ng mga overpowered devil fruits hindi pwedeng mawala itong wind fruit dahil ito nga yung pinaka-common na element sa mundo, ang hangin. Hindi ka nga mauubusan neto. Though given na nga na ang magiging kakayanan mo once na makain mo itong devil fruit na to yung makokontrol mo ang hangin or makakagawa ka ng atake gamit itong hangin, ang isang idea pa nga na talagang maglalagay sa devil fruit na to bilang isang overpower yung magiging kakayanan ng user neto na possibly tanggalan ng hangin ang isang tao. Kung magkataon nga talagang napakalakas neto dahil imagine, kaya mong tanggalan ng hangin ang isang tao at ito nga yung primary element para mabuhay ang isang tao. Diba ang overpower nun? Bukod pa nga dyan pwede ka ring makagawa ng hurricane at tornado sa pamamagitan ng devil fruit na to. Anyway, ang sumunod naman sa listahan natin dahil nga sa yung una kong tatlong nabanggit mga Lugia type na devil fruit, itong mga kasunod nga isa ng Paramecia devil fruit at ang una na nga dyan itong time fruit. Alam ko na naiisip nyo na nag-e-exist na itong devil fruit na to sa One Piece, which is ito nga yung nakain ni Kozuki Toki. Pero itong idea nga ng time fruit na naiisip ko iba. Unlike nga kay Kozuki Toki na nakakain niyang mag-time travel o magpa-time travel ng iba sa hinaharap, itong time fruit naman na overpower may kakayanan na pahintuin ang oras. Yes guys, imagine kung gaano ka overpower itong devil fruit na to kung nag-e-exist man ito, 'di ba?
kahit na sino paniguradong kayang-kaya mong kalabanin. Magiging untouchable ka nga sa laban kung sakali man at taglay mo itong devil fruit na to, since mapapahinto mo nga ang kapaligiran mo. Ang ikalawang paramisia devil fruit naman sa listahan natin itong weather fruit. So basically simple lang ang kakayanan nito. At ito nga yung nakakaya mong manipulahin ang weather. Kung una mo ngang pakikinggan parang hindi naman overpower itong kakayanan na to. Pero kung iisipin mo ngang mabuti malakas itong devil fruit na to. Dahil ilan ba ang mapaminsalang weather? 'Di ba marami? Nandyan nga yung pag-a-appear ng kidlat. Meron ding snow weather na pwede namang mag-produce ng yelo. Nandyan din yung hurricane, tornado, at even hailstorm. So kung nakakaya mo ngang manipulahin ang weather considered na rin tong overpower. Since kaya mo ngang mangwasak ng isang isla gaya sa natural calamities or weather na kaya ring sumira ng kahit isang bansa pa yan. Ang sumunod naman sa listahan natin itong devil fruit na virus fruit. Similar nga yung idea ng devil fruit na to kay Magellan. Alam naman nating lahat kung gaano ka-underrated ng devil fruit ni Magellan, 'di ba? Maraming ang tao na hindi maiisip na napakalakas ng devil fruit na to. Since sa isang arc nga lang natin nakita si Magellan. Pero in reality nga napaka-overpower neto. Dahil kung iisipin nyo yung kilala nga nating bida sa series ng One Piece na si Luffy at itong kilala nating main villain sa One Piece na si Blackbeard muntik nang mapatay netong si Magellan. Buti na nga lang at nandito si Ivankov para kay Luffy at itong si Shiryu para kay Blackbeard. Pero kung wala nga ang mga ito paniguradong patay na itong sila Luffy at Blackbeard sa Impel Down. Kaya naman yung idea nga na mas i-enhance pa itong poison fruit ni Magellan at gawin itong virus fruit napaka-overpower sa tingin ko. Bale ang huling ang overpowered devil fruit sa listahan natin na hindi pa nag-e-exist sa One Piece itong telepathy devil fruit. So itong devil fruit naman na to unlike nga sa mga nabanggit ko na talagang lakas ang basihan more on strategy at usefulness naman yung epekto neto. Bale ano bang nagagawa neto kung magkataon? Nakakaya nga ng devil fruit na to na marinig ang kahit na sinong tao o kahit saang tao sa mundo. Bukod pa dyan kaya rin niyang i-communicate ang kahit na sino sa kahit na saang lugar pa yan. Basically more on pagbabalita nga yung usage ng devil fruit na to. More on gathering ng information. At alam naman nating lahat kung gaano ka-influential ang media sa mundo ng One Piece. 'Di ba? Tignan nyo na lang kung anong nagagawa ni Big News Morgan. Anyway, ayan na nga yung listahan natin ng mga devil fruits na napaka-overpowered na hindi pa rin nag-e-exist hanggang ngayon sa series ng One Piece. Teka, may naiisip pa ba kayong iba? Kung may idea nga rin kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!